Isa akong bilyonaryo. Kabanata 205. Sa gilid ni Marvin, nakatayo siya sa tabi ng lawa, nakatingin sa mga nalaglag na dahon. Ito ang lugar kung saan nagkita sila ni Joanna sa unang pagkakataon. Sa oras na iyon, nakaupo si Joanna sa batong bangkong ito. Naalala ang tunog at ngiti ni Joanna, nalungkot si Marvin. Young master, bagamat nakita ko ang kotse, walang bakas dito, at halatang ito ang paraan ng mga taong iyon sa ilog at lawa. Bagamat nakipagsiksikan ako sa ilog at lawa, hindi ako masyadong magaling. Kinailangang mag-apply para sa tulong mula sa pamilya, at hindi namin nakuha ang mga pahiwatig ng mga taong ito sa unang pagkakataon, kaya't natatakot ako na ito ay magtatagal upang malaman. Inaalala ang mga salita ni Adrian, ang puso ni Marvin ay labis na nalulungkot. Ito ay tumatagal ng mahabang panahon, na isang kakilakilabot na bagay para kay Marvin. Ano ang mahabang panahon? 1 buwan, 2 buwan? O 1 taon o 2? Noong panahong iyon, buhay pa ba si Joanna? Ang lahat ng ito ay hindi alam. Hindi talaga matanggap ni Marvin sa ngayon. Bakit naging ganito ang mga bagay? Pumunta siya sa airport para salubungin si Joanna. Nais niyang dalhin siya sa villa at hayaan siyang tumingin sa kasaganaan ng villa. Nag-ayos pa siya ng mga bulaklak sa villa para gawin kang Manrong ang pinakamasayang babae sa mundo, ni hindi niya makita ang mukha ni Joanna, tuluyan nang nawala. Joanna, nasaan ka ba? Sa oras na ito, sumigaw si Marvin sa kawalan ng pag-asa, tulad ng isang sugatang hayop. Ngunit sa oras na ito, may tunog ng footwork sa likod ni Marvin. Tumingon si Marvin at nakitang si Julie ang nakatayo sa likuran niya. Matapos makita si Julie, lumubog ang mukha ni Marvin at sinabi niya, "Anong ginagawa mo dito?" Sa oras na ito, alam din ni Julie na nawala si Manrong. Pagkatapos ng lahat, tinulungan ka ni Marvin na mag-apply para sa suspension sa paaralan. Ngayon ang buong paaralan ay puno ng tsismis tungkol kay Manrong. Sa orihinal, galit na galit pa rin si Julie sa pagtayo ni Marvin. Ngunit ngayong alam na niya ang nangyari pagkatapos noon, agad niyang inalis ang kapaligiran sa kanyang puso at nabaling sa awa at sakit ng puso kay Marvin. "Joanna, may balita ka ba ngayon?" Maingat na tanong ni Julie, ngunit tumingin kay Julie, naisip muli ni Marvin ang nilalaman ng diary ni Joanna. Siya ay labis na nabalisa at sumigaw ng malakas. "Bakit ba masyado kang nagmamalasakit? Ano ang kinalaman ng bagay na ito sa iyo? Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana dumating sa puntong ito si Joanna." Nag-alinlangan si Joanna dahil pinaghihinalaan niya na si Marvin ay may relasyon sa ibang mga babae. Hindi dumadalaw si Marvin sa party ni Joanna na dahil din kay Julie. Ngayon ay nawala na si Joanna. Bagamat naiintindihan ni Marvin na hindi ito pananagutan ni Julie, hindi mapigilan ni Marvin na magbulalas kapag nakita niya si Julie. Nang makita ang hitsura ni Marvin, sinabi ni Julie kay Marvin sa isang nataranta at naaagrabyado na paraan. "Paano ako masisisi dito? Hindi pa kita nakilala, at ni minsan hindi ako nag-iisip ng masama sa iyo. Mahal lang kita, ipinaparating ko lang sa iyo ang balitang alam ko, at may pakialam lang ako sa iyo. Ngayon sasabihin mo na responsibilidad ko lahat. Gusto ko bang mawala ka ng kusa?" Sa oras na ito, sa puso ni Julie, labis din siyang naagrabyado, at wala siyang masyadong ginagawa. Alam niyang may kasintahan si Marvin, kaya kahit gaano niya kagustang makasama si Marvin, hindi niya pinipilit si Marvin o hinahayaan si Marvin na kumuha ng anumang responsibilidad. Ngunit ngayon ay sinabi ni Shen Fei na kasalanan ni Julie ang lahat. Paano ito matatanggap ni Julie? Ngunit sa oras na ito narinig ang mga salita ni Julie, nakita ang pulang mata ni Julie, ang puso ni Marvin ay nanginginig.
Talagang tama ang sinabi ni Julie. Si Julie ay hindi dapat sisihin sa lahat ng ito. Kung gusto mo talagang sisihin, sarili mo lang ang masisisi mo. Sa oras na ito, dahan-daang huminahon si Marvin, at ang kanyang buong katawan ay medyo nanghina. Mahina niyang sinabi, "Paumanhin, masyado akong na-pressure kamakailan. Huwag kang mag-alala tungkol dito." Matapos marinig ang mga salita ni Marvin, napabuntong hininga si Julie ng mahabang panahon. Naiintindihan niya ang mood ni Marvin, kaya hindi niya ito kinuha sa kanyang puso. Tiningnan lang niya ang sobrang haggard na hitsura ni Marvin, ngunit nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Sinabi niya kay Marvin, "Bagamat nawala na si Joanna, kailangan mo pa ring mamuhay ng maayos. Sa tingin mo ba ay may tulad ka pa rin?" Si Marvin ay hindi makakain ng maayos at nakakatulog ng maayos sa mga araw na ito. Naturally, pamayat siya ng husto at ayaw niyang linisin ang sarili. Ang kanyang mukha ay lumaki ng isang bilog ng balbas at mukhang palpak. "Alam ko, pero ngayon ang puso ko ay puno ng Joanna. Ngayon hayaan mo akong gumawa ng ibang bagay, hindi ko rin kaya." Sinabi ni Marvin, at narinig ang mga salita ni Marvin. Ang puso ni Julie ay masakit, ngunit hindi niya maaaring hayaang bumaba si Marvin ng ganito, kaya direktang sinabi ni Julie kay Marvin, "Kailangan mong humanap ng ibang gagawin at maging abala ka. Kung hindi, baka hindi mo ito makayanan ng mahabang panahon. Hindi mo ito magagawa bago mo mahanap si Joanna." Matapos marinig ang mga salitang ito, lumingon siya at tumingin kay Julie ng diretso. Siya ay puno ng pagkalito at sinabi kay Julie, "Anong magagawa ko ngayon?" Sa pagtingin kay Marvin sa kanyang harapan, pinakilos ni Julie ang kanyang puso at sinabi kay Marvin, "May family party sa pamilya ko bukas. Pwede bang sumama ka sa akin?" Naiintindihan ni Julie na kailangang hilahin si Marvin palabas sa isang kapaligiran kasama si Joanna. Kung hindi, palaging magiging emosyonal si Marvin na hindi na niya ito pakakawalan sa susunod niyang buhay. At si Marvin ay tahimik lang na tumingin kay Julie, tumango at sumang-ayon. Hindi dahil in love si Marvin kay Julie. Hindi naman sa pakiramdam niya ay wala siyang magawa, pero ngayon lang niya binabawi ang ugali niya kay Julie. Tutal sinigawan lang niya si Julie. Ngayon ay hiniling sa kanya ni Julie na gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang kay Julie, kaya kailangang pumayag si Julie. Sa oras na ito, nakita ni Julie na pumayag si Marvin, at ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Sinabi niya kay Marvin, "Well, sasanduan kita sa gate ng school bukas, pero naaalala mong pumunta ka." Pagkatapos noon, masayang umalis si Julie. Sa pagtingin sa likod ni Julie, ang puso ni Marvin ay puno ng kalituhan. Malinaw niyang nararamdaman ang taos-pusong damdamin ni Julie para sa kanyang sarili, tulad ni Joanna. "Joanna, ano ang dapat kong gawin?" Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman.